Grabe, pati ako tulo laway ko dito. Hindi pwedeng hindi matikman kasi ang lambot at ang sarap. Madali lang itong gawin at simple at mura lang yung mga sangkap na madaling hanapin. At simpleng masarap at mura lang na palaman, kaya umpisahan na po natin. Crinkles version lang po ito. Kala nyo Pero tinatawag po nila itong yoyo bread. So ito na po yung ating mga ingredients. Yung mga sukat nito ay ilagay lang po natin sa ating video screen. Meron tayo ditong itlog at white sugar. Yung tamis nito mga ga ay tamang-tama lang po talaga. At naglagay tayo dito ng iodized salt at baking soda. At yung ating mantika at ito yung pang flavor natin. Gumamit lang po ako dito ng powder. Pwede naman na gumamit kayo dito ng liquid or di kaya syrup. Sa mga ga natin na nagtatanong kung ano ba yung brand na ginagamit ko na mga flavor powder po natin ay CRV yung brand nito. At maglagay tayo dito ng evaporated milk. Pwede din yung fresh milk. At haluin lang po natin yan. Tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients. At nang halos natunaw na po yung ating asukal, ay ilagay na po natin dito yung ating harina. Hayaan na lang po natin yan yung ating powdered milk kasi matigas talaga yung ulo niyan. Dapat kasi ay sinala na yan natin. So dito maglagay na po tayo ng ating harina. Gumamit lang po ako dito ng all-purpose flour. At dito maglagay ako dito ng cornstarch. At syempre, kailangan natin dito ng baking powder. At haluin lang po natin yan hanggang sa mag-will combine lahat po ng ating mga ingredients dito sa ating harina. At pag nakikita po natin na wala na yung mga hulo harina, ay okay na po yan. At hindi natin ito ma-form agad mga ga kasi ay didikit pa sa ating kamay, malagkit pa. Kaya i-rest muna natin ito ng mga 40 minutes. At pagkalipas ng 35 minutos, ay pwede ko na pong i-form yung ating mixture. At dito sa ating coating ga, meron po ako ditong 1 cup ng powdered sugar plus half cup na cornstarch. Yes mga ga, naglagay talaga ako dito ng cornstarch para hindi naman masyadong matamis yung ating crinkles. Kasi nga ay lalagyan pa natin ito ng palaman. At i-mix lang po natin yan. At para matansya ko at pantay yung ating crinkles, ay gumamit lang po ako dito ng half tablespoon measurements. At isalansan lang po natin mga ga at pagkatapos nito ay isa lang na po natin ito agad para hindi naman matunaw yung ating powdered sugar. At para may design yung ating crinkles, para maiba naman ay gumamit lang po ako dito ng tools na ito para po pang design po natin sa ibabaw. Pwede kayong gumamit mga ga ng baso na yung maliit lang. At kailangan sa pagluto po natin dito ay tamang technique po para yung ating crinkles ay mananatili pong malambot. At pwede naman na ganituhin yung mga ga basta po ay laparin lang po talaga natin kasi ay lalagyan po natin ito ng palaman para mas lumapad ng kaunti yung ating crinkles. Kailangan po sa pagluto dito ay short time lang po talaga. Huwag po natin itong i-overcook. Kailangan hindi ito magkaroon ng makapal na swelo sa ilalim para manatiling malambot talaga yung ating crinkles. I-bake lang po natin ito sa 180 degrees Celsius for 7 to 8 minutes lang. Yes mga ga, 8 minutes lang po ito naluto ko kasi ay medyo maliit lang naman yung ating crinkles at kailangan po hindi talaga po ito ma-overcook. At gawa na po natin ito ng ating palaman. Sa ating palaman, 1 cup ng ating unsalted butter. Pwede kayong gumamit dito mga ga ng refrigerated margarine. At batihin lang po natin ito hanggang sa ito'y maging soft at maging smooth talaga. At kailangan naka-room temperature na po ito ha. At pag ganito nakalambot yung ating butter, ay lagay na po natin dito yung ating powdered sugar. At hatiin lang po natin yan sa dalawa. At pagkatapos, i-mix po natin ito. At nang matapos na po nating ilagay lahat yung ating powdered sugar, ay batihin lang po talaga natin yan hanggang sa ito'y maging kuminis talaga at nang ito'y maging malambot na. Hanggang sa maging ganito na po yung ating buttercream. Ayan mga ga, napakakinis na po. At parang puti na po siya tingnan. Napakalambot yung ating mixture mga ga ha. At pwede kayong gumawa dito ng iba't ibang flavor. At pwede naman kayong gumawa dito ng palaman na kung ano po yung gusto ninyo. Pwede ding cream cheese. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay at bye-bye.